Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na huwag i-post sa social media ang insidente ng mga scam. Ayon sa CICC, sa halip na maresolba ang nangyari, maaaring samantalahing muli ito ng mga sindikato para muling mang-scam. Payo ng ahensya agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad para makapagsagawa ng kaukulang aksyon. Samantala, hindi umano totoo ang kumakalat na maling impormasyon ayon sa Department of Health o DOH ukol sa pinagmulan ng COVID-19. Atin niyang lubos na alamin mula kay Danisa Lopez. Sa pagkalat ng fake news kung ituring ng Department of Health o DOH sa pinanggalingan ng COVID-19 virus, ay inabisuhan nito ang publiko na huwag agarang maniwala sa mga impormasyon na kumakalat mula sa hindi lehitimong source. Ayon sa nasabing post, galing umano sa bakterya ang COVID-19 na dulot ng radiation at nagreresulta sa pagkasawi ng buhay dahil sa blood clot. Sinabi rin dito na ang Singapore ang kauna-unahang bansa na nagsagawa ng autopsy, kaya't dito umano na pag-alamanan ang sanhi ng pinagmula ng COVID. Binigyan din naman ng DOH na walang katotohanan ang kumakalat na post kung saan klinaro rin ng Singapore Ministry of Health na hindi sa kanila nanggaling ang impormasyon na ito. Ayon sa DOH, ang sanhi ng COVID-19 ay mula sa SARS-CoV-2 virus at hindi sa bakterya, kaya't muli nitong ipinaalala sa publiko ang pagiging mapanuri sa mga nakikita online at tumutok lamang sa mga lehitimong website at social media channels. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Adaptasyon sa technology trends, partikular ng artificial intelligence. Yan ang mga ibinahaging hakbang ng Department of Tourism o DOT sa ginanap na World Travel Market Ministers Summit sa bansang London. Sa pangunguna ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ibinahagi niya na sa pamamagitan ng adaptasyon sa teknolohiya, lubos nitong mapapahusay ang operasyon ng turismo para mapabuti ang karanasan ng mga turista sa bansa. Partikular dito anya ay ang paggamit ng AI ng mga hotel para pagsilbihan ng mga bisita at makatulong sa pamamahala ng food waste sa mga establishmento. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga residente malapit sa Bulkang Canlaon, inalarma sa banta ng abo at bagyo. DepEd planong bawasan ang subjects sa senior high. Senator Coco Pimentel nanawagan kay PBBM na umanib na muli sa ICC. Higit 20,000 nurse sa bansa nais magtrabaho sa Estados Unidos. Publiko pinag-iingat sa peke at may lasong labubutal sa merkado. Philippine National Para Games muling nagbabalik sa ika-8 edisyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagsubaybay ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga pantalan sa rehiyon ng Southern Tagalog at Bicol, ay naitala nito ang 655 pasaherong na stranded dahil sa bagyo. Sa Maritime Safety Advisory ng PCG ay 6 na sasakyang pandagat ang na-stranded, 10 motor bangka at 84 na mga rolling cargo. Ikinansela ang mga biyahe upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat manggagawa at pasahero sa tuwing masama ang lagay ng panahon.
Nais na gawing simple na lamang ng Department of Education ang kurikulum ng senior high school. Layo nito na mas mapataas ang employment rate ng mga estudyante. Francis Riudique para sa detalye. Pinaplano ng Department of Education o DepEd na bawasan ang mga asignatura o subject sa senior high school. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layo nito na gawing simple na lamang ang SHS curriculum. Ililimita na lamang umano sa 5 o 6 ang mga subject dito. Paglilinaw ni Angara, ito ay para mabigyan ng sapat na oras na matutukan ng mga estudyante ang kanilang on-the-job training o OJT o work immersion. Aniya, sa ganitong paraan, mas tataas ang employment rate ng mga senior high school graduates. Kumpiyansa ang DepEd na mas mabibigyan sila ng oportunidad sa trabaho kahit na wala pa silang karanasan. Kaya naman nakikipag-ugnayan na umano ang DepEd sa Asian Development Bank o ADB para sa framework na dapat pagbasehan ng education system ng bansa. Matatandaang nauna nang sinabi ni Angara na tambak na ang education curriculum ng bansa na ayon sa mga eksperto sa ibang bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Namahagi ng tulong mula sa gobyerno si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa probinsya ng Cagayan matapos na masalanta ng bagyong Marce. Handog nito ang 10 milyong piso sa 8 munisipalidad sa Cagayan na lubhang apektado ng bagyo. Ayon sa Pangulo, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga residente malapit sa Bulkang Canlaon, inalarma sa banta ng abo at bagyo. DepEd planong bawasan ang subjects sa senior high. Senator Coco Pimentel nanawagan kay PBBM na umanib na muli sa ICC. Higit 20,000 nurse sa bansa nais magtrabaho sa Estados Unidos. Publiko pinag-iingat sa peke at may lasong labubutal sa merkado. Philippine National Para Games muling nagbabalik sa ika-8 edisyon. Patas at bantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Habang dumarami ang tumatangkilik sa tanyag ng collectible designer na laruang Labubu, nagbabala naman ang Ecoways Coalition sa publiko ukol sa mga hindi otorisadong nagtitinda ng Labubu-inspired na laruan sa merkado. Ito ay dahil ilang mga item ang nagpositibo sa mga nakalalaso na kemikal tulad ng lead na ibinebenta sa mga tindahan sa Divisoria, Manila. Ayon sa investigasyon ng grupo, sa 42 item na kanilang binili, 5 lamang ang may mga bahagyang label habang ang natitira naman ay walang angkop na label. Dagdag pa rito, 24 ang natuklasang gawa sa polyvinyl chloride plastic na naglalaman ng mga toxic additive. Upang masiguro ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ukol sa mga umano'y extrajudicial killing o EJK sa kanyang war on drugs, nagalok ang mga lider ng House Quadcom na sila na mismo ang sasagot sa pamasahe at tirahan ni Duterte at ng kanyang entourage. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Para mahikayat na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-alok sina Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers at mga co-chair na sina Dan Fernandez, Bienvenido Abante Jr. at Joseph Stephen Caraps Paduano kasama ang iba pang mga lider ng komite. Pahayag ni Barbers na handa silang mag-ambag upang alisin ang anumang hadlang sa pagdalo ni Duterte, lalo na kung ito'y may kinalaman sa gastusin.
Kamakailan lang inihayag ni Duterte na dahil sa limitasyon sa pinansyal ay hindi siya makakadalo sa pagdinig. Ukol rito ang kanyang hindi pagdalo ay nagdulot ng pagkadismaya sa ilang mambabatas na nais siyang harapin ukol sa umano'y paglabag sa karapatang pantao. Kwenestyon ni Paduano kung sadyang iniiwasan ni Duterte ang pananagutan, lalo na't ididadahilan nito ang kalusugan sa hindi pagdalo. Sinabi rin ni Abante na ang hakbang na ito ay para sa karapatan ng mga biktima at kanilang mga pamilya na malaman ang katotohanan ukol sa mga pagpaslang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang 5 taong pagkakahinto ay muling nagbabalik para sa ika-8 edisyon ang Philippine National Para Games na opisyal na binuksan nitong weekend sa Ninoy Aquino Stadium sa Rizal Memorial Sports Complex. Tampok mula ika-11 hanggang ika-14 ng Nobyembre ang sport discipline tulad ng para-archery, para-athletics, para-badminton, boccia, para chess, para powerlifting, para swimming, para table tennis at wheelchair basketball. Higit 800 aspiring para athletes kasama ng sports official ang dumalo sa kaganapan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga residente malapit sa Bulkang Canlaon, inalarma sa banta ng abo at bagyo. DepEd planong bawasan ang subjects sa senior high. Senator Coco Pimentel nanawagan kay PBBM na umanib na muli sa ICC. Higit 20,000 nurse sa bansa nais magtrabaho sa Estados Unidos. Publiko pinag-iingat sa peke at may lasong labubutal sa merkado. Philippine National Para Games muling nagbabalik sa ika-8 edisyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.